Tatlong menor de edad ang nalunod sa Laguna de Bay. Nangunguha umano ng kabibe ang mga biktima nang mapadpad sa hinukay na bahagi ng baybayin. Magkayakap pa ang magkaibigang babaeng edad 3 at 12 ng matagpuan. Sa di kalayuan naman nahanap ang lalaking biktimang edad 6. Panawagan ng pamilya ng mga biktima, tambakan ng hukay. Nakikipag-ugnay ng barangay sa naghukay para solusyonan ang problema. Posible ipa-deport ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kung mapatunayang iligal ang pagtatrabaho niya sa Pilipinas matapos lumabas na wala siyang alien employment permit. Pero giit ng kampo ni Baldwin, meron siyang permanent resident visa. Saksi si Bernadette Reyes. How are you feeling today, Coach? Fine. Nagpunta ang dating Ateneo Blue Eagles basketball coach na si Tab Baldwin sa Department of Labor para sa pagdinig. Nais malaman ng DOLE kung may mga kaukulang dokumento si Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas bilang isang foreign national. I've always respected the process. I've always tried to be diligent in following the correct procedures. And hopefully this is something that we have done well enough to please the Department of Labor. Sabi ni Baldwin, may dual citizenship siya sa Amerika at New Zealand. Sa ilalim ng Labor Code, kailangan ng isang dayuhan ng Alien Employment Permit para makapagtrabaho sa Pilipinas. The records of the Department of Labor and Employment reflects that he has neither applied for an alien employment permit or an AEP, nor has he filed an application for exemption or exclusion. We take the position that the alien employment permit is not a requirement strictly applicable to our client in light of his permanent resident visa. We do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. Sa July na ipagpapatuloy ang clarificatory hearing dito sa Department of Labor and Employment kaugnay ng authority and status para magtrabaho ni Coach Tab Baldwin dito sa Pilipinas. Kung mapatunayang iligal ang kanyang pagtatrabaho dito, He'll be deported. He can be deported. Meron kasing provision ng batas yung 3 months to 3 years imprisonment prior to deportation. Under existing issuances, a permanent resident is a ground for exemption. He can apply for a certificate of exemption. matatanda ang nagbitiw bilang head coach si Baldwin kasunod ng pagpanaw ng 2 Ateneo basketball players sa kanilang team building sa Aurora. Kanina, dumating sa Maynila ang pamilya ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Inaasang haharap sila sa CIDG bukas. Nagpunta naman sa NBI si Ateneo de Manila University Athletics Director Emmanuel Fernandez. Sabi ni Fernandez, wala siya sa naganap na team building at hindi rin niya ito alam. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Minartilyo sa ulo at ibinaon sa lupa. Yan po sinapit ng pinatay na negosyante sa General Santos City. Ayon sa mga polis, June 24, nangiulat na nawawala ang biktimang 27 anyos. Ayon sa kanyang pamilya, noong araw na mawala ang biktima, may bit-bit umano siyang mahigit 200,000 pisong pera para ipambili ng baka sa nakatransaksyon nitong ahente. Wala na ang pera nang matagpuan ang bangkay nitong Sabado. Kalaunay sumuko ang 3 suspect, kabilang ang ahente at 2 pang suspect. Ayon sa mga pulis, umamin ang mga suspect sa krimen pero wala raw silang kinuhang pera. Ang tingin ng pamilya ng biktima na galit ang mga suspect dahil ikinaltas umano ng biktima ang dating utang ng isa sa mga suspect sa kita ng baka na kanyang binili. Kuha po tayo ngayon ng update sa pagbagsak ng 2 poste sa bahagi ng Marala Bridge sa Navotas. Ilang lugar po sa Maynila at Navotas ang nawala ng kuryente dahil po sa insidente. At saksila, si Katrina Song. Katrina? Pia, pasado alas 7 ng gabi kanina nang matumba ang 2 poste dito sa Marala Bridge. Isinira muna sa mga motorista ang tulay sa boundary ng Navotas at Maynila ngayong gabi matapos matumba ang 2 umanong poste sa lugar.
Dahil dito, hindi muna madaraanan ang nasabing bahagi ng tulay habang isinasagawa ang pag-aalis sa nakaharang na poste at pagtiyak sa kaligtasan ng mga dumaraan. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Inaalam pa ang sanhi ng pagkatumba ng poste at kung may naapektuhan sa insidente. Naapektuhan ng ilang lugar dahil sa mga natumbang posteng ito, nawala ng ilaw, maging ang Tondo Hospital at ilang bahagi ng Maynila at Navotas. Ngunit ayon sa nakausap natin na na engineer ng Meralco ay na-isolate na ang problema at isang transformer na lang ang inaayos. Anumang minuto ay magkakaroon na raw muli ng ilaw sa Tondo Hospital at ilang bahagi ng Maynila at Navotas. Inaasahan daw nila na agad nila itong maiaayos. At Pia, sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pag-aayos dito ng mga kawaningan ng Meralco at may mga nakita rin tayo dito ng mga taga-BFP. Ayan na muna ang latest mula rito at live mula rito sa Navotas. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang tatlong suspect na nakaengkwentro ng mga pulis sa NLEX nitong Biyernes. Kabilang po sa inihaing laban sa kanila ang frustrated murder, direct assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon sa PNP, sangkot umano ang grupo sa mga serye ng pagnanakaw sa Batangas, Pampanga at Tarlac. Itinanggi ng dalawa sa mga suspect ang paratang. Galing daw sila sa La Union at papaluwas sa Maynila nang maganap ang pamamaril sa sinasakyang van. Ayon sa isang suspect, driver siya ng ambulansya at tricycle at nagpatulong lang umano sa kanya ang may-ari ng van na matubos ang lisensya sa Ilocos Sur. Ayon naman sa isang suspect, naka-probation pa siya para sa kaso kaugnay sa pagsusugal kaya hindi siya maaaring masangkot sa gulo. Patay ang isang unang dating rebelde at tatlong iba pa matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Arayat, Pampanga. Pero ang sabi po ng anak ng isa sa mga nasawi, hindi nagpaputok ng baril ang kanyang ama. Saksi, si June Veneracion. Salit-salitang pinaputok ng grupo ng kalalakihan ang M16 Armalite rifle sa liblib na lugar sa Arayat, Pampanga noong Sabado ng gabi. Sunod naman nilang pinagpasapasahan ang 45 caliber pistol. Dahil sa sunod-sunod na putok ng baril, may mga residenteng naalarma kaya nagsumbong sila sa pulis. Nagiinuman sila doon, siguro kasama, what do you call this, yung trip nila na magpaputok, kasama na siguro pagyayabang. Nakarumisponde ang pulis. Pinaputokan daw sila ng mga sospek, kaya gumanti ng putok ang mga pulis. 4 sa mga sospek ang napatay, sabi ng PNP. Kabilang sa nasawi ay dati raw communist rebel na naging leader umano ng isang gun for hire group na si Ka Arlet. Inaalam pa ng PNP ang background ng 3 pang nasawi. There was also information received that last January 24, or rather January 24 of 2025, that he was contacted by some individuals to assassinate several local candidates, to include a mayoralty candidate in Arayat, Pampanga. Sa ngayon po, pagkatapos po ng insidente, prinusosok na po ng ating SOCO at pagkatapos pong iproseso, kami po, amin na pong tinurn over ang pinangyarihan ng insidente sa pamilya po. Pero sabi ng anak ni Ka Arlet, hindi nagpaputok ang kanyang ama. Kwento po ng tita ko na nandun. Oras po ng pagkain nila nun. Tapos po may dadaan daw po ng 2 sasakyan. Bigla pong pagkabalik nila, biglang doon na po nila niratratan ng mga tito at tatay ko. Tumanggi ang pulisya na magkomento hinggil dito. June Veneracion ang inyo, saksi. Sasampahan po ng kasong administratibo ang pulis na nahudikam na nanutok ng baril sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ay sa Napolco, posibleng maharap si Police Corporal Henry Torres Bukida Jr. sa kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ang lalaking tinutukan naman niya ng baril, naghain na ng reklamong grave threat laban sa pulis. Humingi na ng tawad si Bukida para sa kanyang ginawa